ta sa programa inyong alagad Mayor Clarix Uy, no, sa ngalan sa naandan nga angkor aning programa Dr. Ronnie Waniwan ug ni Mayor Rolando Clarix Uy. Temporaryo na pod kitang mulingkod, no, karong adlaw sa lain na pod nga programa matag Biyernes, no, alas 10:30 sa buntag hangtod alas 11:30 sa buntag. Diin hisgutan nato ang mga butang nga ulahing kalambuan sa atong dakbayan, labi na sa City Hall ug sa mga programa ug proyekto nga gipatuman sa ilawom sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy, no. Daghan kitag bisita karong adlaw, no, aron pod atong hisgutan ang mga ulahing kalambuan, labi na sa mga infrastructure projects o mga investors nga gasulod sa atong dakbayan. Kini nagpamatuod nga buhi ang ekonomiya sa atong dakbayan, unya padayon gihapon nga naglambo, no, padayon gihapon nga kaning pagsulod sa mga dagko nga investors tungod kana sa ilang kumpiyansa sa liderato ni Mayor Rolando Clarix Uy. Usab ato pong pagtimbaya, no, sa atong kauban dinha sa City Mayor's Office, no, tanan, no, atong Chief of Staff Ma'am Sheila Lumbatan, ni Mayor Clarix Uy, ni Kapitan Kapkik Kikang Uy sa Barangay Carmen, Kapitana Lorna Uy, usab ni Vice Mayor Bebot Rodriguez og ni Congressman Rufus Rodriguez sa 2nd District, and atong Majority Floor Leader Attorney Ed Cabanlas, ABC President, no, Liga ng mga Barangay President, Councilor Alam Lim, 80 kabarangayan, atong SK Chairpersons, no, sa gikan sa 80 gyapon ka kabarangayan, no, atong pagtimbaya kaninyo, labi na usab sa 20th City Council, no, na diha karon sa ato ang uban na diha karon sa atong Gaston Park, agi og selebrasyon sa opening salvo sa Women's Month celebration, kay karon nag-celebrate ang tibok kalibutan sa Women's Month, no. Unta nga naapoy Men's Month, no. Ayahay kay ang mga babae kay Women's Month lang ang celebrate, walay Men's Month. So adlaw na pod nga Biyernes, no. Salamat kayo sa pagpaminaw ug salamat usab sa atong mga radio partners, no, sa Magnum Radio, kang Magnum Jun Albino ug tanan mga anchors sa Magnum Radio, sa Radyo Lampornas ni Dr. Ronnie Guapo Waniwan, no, may buntag diha Dok, ug sa tanan mga kawani diha sa Mellow Touch Radyo Lampornas, no, 95.7, ug usab sa 106.3 ni Sir Ronald Rufin, no, sa radyo natin na agyapon sila diha, may buntag kaninyo, ug sa RPN DXKO, no, sa diha sa AM nga dial sa inyong mga radyo, madungog sa taog sa tanan naminaw sa atong radio partners og nag-view duha ni atong no, makita og madungog through Facebook, no, kanang sa Rolando A. Uy nga page og sa City Information Office nga page, no, official Facebook page. Official na kay na ay daghan fake news ron, gahimo-himo og page, gaawaton ang page ni Mayor Clarix, gaawaton ang page sa CIO og tanan, no, nga ang tuyo is mag-spread o misinformation, disinformation using the social media platform nga dili tinubdan sa tinuod nga mga balita. So ato nang pagigbatukan, ato yung paminahon og lantawon usab ang mga legitimate nga mga official Facebook pages aron sad mahibaw-an nato ang mga latest development sa dakbayan sa Cagayan de Oro City, no, pinaagi sa City Information Office og sa ato pong Rolando A. Uy nga page. So salamat kayo sa mga naminaw kagahapon, nakasakay tag taxi gikan sa may Osmeña paingon sa may Bulwa, lanog-lanog yun ang programa, no, sa mga radio stations nga nag-monitor usab sa atong sitwasyon sa dakbayan. Unya may buntag sa tanan mga taxi drivers nga naminaw, mga jeepney drivers, tricab, motorela, mga terminals, no, gikan sa Agora Terminal, Bulwa Terminal ug sa tanan mga PUV terminals, no, daghan kayong gapaminaw sa ato usab sa atong mga kamerkaduhan. Nga salamat kayo sa ato ang Night Market Management Committee, no, labi na gipanguluhan usab ni Attorney Egay Pogi man ni siyang dagnay ni kuanani ni Doc Ronnie, no. Salamat kayo Attorney Egay na sa hinay-hinay gitabangan ang ato ang no, inabagan usab sa RTA, CPSO, no, uban sad sa atong kaning SEBDA manager, Ma'am Shan Mulig, no, hinay-hinay na gyud nga
naayo og plastar ang atong kamerkaduhan labi na sa merkado sa Kugon o merkado usab sa Carmen, no? Og sa tanan mga kamerkaduhan, maayong buntag kaninyo gikan sa barangay sa Puerto Bugo hangtod sa barangay Bulwa Ipunan og sa kasikbit nga mga atong silingan nga barangay dinhi sa sentro, paingon sa Bisigan, Tumpagon, tanan mga hinterland barangays kay nakasuro ita dito ba ni Mayor Clarex og giabot gid ta dito sa barangay Bisigan. Makita na ta through Facebook Live kay doon na gipahimutang na dito nga usa ka tower sa Smart Communications sa pagpaningkamot na no ni Mayor Clarex Uy nga matagaan og linya sa internet o kaning mga wifi no ang pinaagi sa usa ka dako nga service provider sa telecommunications, no. Salamat kayo sa pagpaningkamot no ubos sa liderato ni Mayor Clarex Uy natagaan sa kahigayunan ang katawhan sa barangay Bisigan. Pinakalayo na barangay no gikan diri sa sentrong bayan, mga almost 60 kilometers, no, engineer, no, ang gilayon sa Bisigan, pero nindot kayo klima dito, no, nakasuroy ta upan sa itong bisita karon nga dito may niyudto sa naibumtod nga inighuyop sa hangin, bugnaw kayo, no, guwapo kay area ang barangay Bisigan, nya guwapo na sad kayo sa sementadong dalan, kay tungod lagi sa pagpaningkamot usab ni Mayor Clarex Uy na kanhi nahimo pud natong kongresista sa unang distrito, nya mga abot kadto sa iyang programa adtong nahimo siyang congressman sa upat ka termino og gitibawas og kamulong paghihapon pagtibawas ang mga programa sa hinterland barangays, no, pag-empower sa mga barangays labi na sa atong hinterland areas nga lisod maabot sa atong mga serbisyo pero wala nahimong babag ang mga kalayon kundi gipadangat gyud o gipabati gyud ni Mayor Clarex Uy nga duol ang gobyerno sa katawhan. So muna nga karong mga bulana atong miaging bulan, grabe ang suroy ni Mayor aron pod pagpaminaw, no, kay kada suroy niya makahimamat og makatagbo gid problema pero wala gilikayan ni Mayor kundi gipaanha sa opisina aron dito dayon resolbahon uban sa atong mga mabtikon nga mga department managers sa ato ang City Hall. Usab salamat usab sa pagpaminaw, no, sa ato ang City Administrator Attorney Roy Raagas, and then sa ato pong City Legal Office, no, salamat kaayo Chief of Staff Ma'am Sheila Lumbatan, Secretary to the Mayor Ma'am Kansay, og sa tanan na naminaw og nagtan-aw sa atong programa karon adlong Biyernes, no, weekend na pod pero wala gihapoy puwas ang pagpadangat sa serbisyo sa katawhan pinaagi ni Mayor Rolando Clarex Uy. Atong makauban karon mga banggiitan og dagko kini nga opisina, no, isa ni sa mga buhing saksi sa kaning giunsa pagpadako og kamulong dako pinaagi sa investments ang atong dakbayan, no. Dili mabuhi ang usa ka gobyerno lokal man o nasyonal og walay mga investor. So padayon buhing saksi gini silang duha kay diha gid moagi kanila ang mga investors labi na pag magkuha na sa mga permits, mag-secure sa mga permits o tig-implementar po ni sa mga infrastructure projects nga dili mahimong ang usa ka proyekto o dili pod moagi sa insakto nga proseso pinaagi sa mga permits nga ilang gisitar diya sa ilalom sa atong mga sa building code, sa atong kaning ordinansa sa dakbayan kay dili man pod pwede nga mosulod na lang pod atong investors nga mo-bypass pod sa mga ordinansa og mga codes sa ato ang dakbayan. So atong makauban karon ladies first, no, ang nag-iisang nag-iisang Rosana sa Office of the Building Official ang naman ni salida sana Rosana ang itawag sa akin, no, Engineer Rosana Osang Rodriguez. Good morning, Engineer. Good morning o maayong buntag sa tanang naminaw karon sa ilang mga radyo o kanang naka-delete gyud kayo og tan-aw sa ilahang FB page. So hinaot nga ma-inform or ma-enlighten mo namo karon kung unsa gyud ang unsay trabaho sa ubo sa atong karon nga administrasyon. Daghang salamat. Salamat kayo, engineers. O congratulations, no? Isip usa sa mga babae nga department managers nga gi-empower sa local government unit pinaagi ni Mayor Clarex
nga walay kani bitang gitawag og gender and development, no, equality among our community nga parehas ang pagtatar sa administrasyon ni Mayor Clarix sa babae ug lalaki, no, gani gi-empower niya kay kaning ubo mo panglalaki nga trabaho pero ang gibutang ni Mayor Clarix is a very competent o knowledgeable gid kaayo nga building official, no, sa ngalan ni Engineer Rosana Osang, no? Kanang Osang kay kaniadto sikat kina sa mga panahon sa 90s, murag ampay na nga gatan-awon nga artista sa mga abay karon nga ambuhan usab, no? Naghandom siya nga mobalik tong salida ni Osang, no? Ato pog makauban karon ang usa sa pinakadako gihapon nga opisina, usa ka frontline office nga ga-deliver sa mga services gikan ni Mayor Clarix Uy og hangtod sa katawhan ang gadala gyud ni sa mga infrastructure projects sa atong local government unit of Cagayan de Oro, walay lain Engineer Joel Momongan. Mayong buntag Sir Jan, mayong buntag Mayor Clarix Uy, Ma'am Sheila Lumbatan, of course ang atong naandan nga angkor ani si Doc Ronnie Guapo kay Guapo magikon segunda naman ta ato niya Sir Jan. So sa atong mga viewers sa Facebook, mga listeners atong radio stations, Magnum Radio, Melotats o radyo natin, maayong buntag sa tanan. So may buntag, no, sa atong mga kuan nagsabot ni sila nga maka-white kay kuan Women's Month, no, na nakigduyog si Engineer Joel sa kang Engineer Rosana na kuan. So muna itong mga dagko kay nga bisita ron, no, usa sa mga opisina nga ga-deliver gyud sa mga basic services labi na sa infra, no, si Engineer Joel o si Engineer Osang. So okay na ba Engineer Osang itawag mura okay ra gyud lahi man ang nasa una-una gud ba sa Osang na kay murag parihami una-una ni Engineer Joel na ubalik ang taang panahon sa 90s kung sa bata-bata pwede agay. Sige. So, salamat kayo, engineer, no? Atong duha ka engineer. Una, atong hisgutan, ang kaning kuan. Ang kaning manggong kuan, no? Ang nagpamatuod nga ang dakbayan sa Cagayan nagdako is kaning gigawas karon nga gipagawa sa Philippine Statistics Office, no? Sa PSA Authority nga ang Cagayan de Oro is naata sa second, no? Sa pinakadako og GDP sa entire Mindanao, no? Among the 20 na itong data, ha? Among the kuan sa mga provinces atong o highly urbanized city, ang dakbayan sa Cagayan de Oro ang second in rank sa Davao, no? Kani nagpamatuod nga ang ang atong GDP nagdako pag-ayo dili ni tungod, no? Tungod lang sa usa ka tawo, kundi it involves, no, ang mga kuan ani atong katawan, no? Dili man mo grow ang atong economy og walay tao, no? Dili man pud mo grow ang economy og walay mga investor. So mag-uban gid sa ang factors man gud o ang kaning formula sa GDP is nagrepresent ni sa household consumption, no? Gikan gid sa balay. Kutob sa naatay paliton, mulakaw ta, apil na siya sa formula sa GDP. So dako kay involvement ang ato ang katawhan, no? Tanan naminaw karon. Tan-aw ninyo nga nag-second ta sa kaning GDP. Tungod na ninyo, no? Dili tungod lang sa usa ka tawo kay narabay uban mga leaders na to engineer nga pag naay award na recognition kay ang kunon dayon. But si Mayor Clarix is lahi, no? Aya ginang gilantaw nga kini nga recognition is dili tungod niya but tungod sa pagpaningkamot sa katawhan, no? Dili i-claim niya nga tungod niya or something ana nga siya ang mo grab sa credit na award, but dili ingon si Mayor Clarix kundi pagpasalamat sa katawhan sa ilang contribution, no? Muna nga ang GDP dili lang tungod sa government kundi it involves, no, ang sa tanan sa investments, sa household nga mga home purchases ug sa kaning pag-spread pod sa resources sa government nga in return pod, no, sa nangolekta man tag buwis ibalik na to through services, no? Ingana ra gid nang
cycle na to. Pero pagkwintaan mo na nang magawa sa GDP na to nga naata sa second in rank, no? Gikan sa Davao City, next na to is Bukidnon, Davao del Norte, Misamis Oriental, City of Zamboanga, and so on and so forth. So, congratulations na po sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga naa kita second in rank, second to Davao, no, sa top 10 largest economies in Mindanao tungod na sa GDP level, no, and share to Mindanao's GDP at a constant of 2018 prices. So dito nagsugod. So congratulations na po, no, gipadangat ni Mayor Clarix Uy sa katawan sa dakbayan ang dakong pagpasalamat nga nasakmit na pud nato ang usa ka kadungganan diin kani pagpaningkamot sa gobyerno o pagpaningkamot usab sa katawan. So karon engineer nag-istorya man ta ganiyang investments na atay nadunggan, no, gikan sa Office of the Building Officials nga naa kunoy mga dagko nga mga patigayon, no, bag-ong nisulod labi na nag-secure sila building permits and applications karon nga tuig. So ato daw pwede nato ni mahisgutan engineer, no, kaning mga dagko, no, multi-million kini engineer, no, nga mga investments na nisulod sa atong dakbayan, no. Kuan lang kaning napulo lang kaya sa akong tan-aw murag baga-baga na imuhang gihawiran diha nga listahan, pero kanilang dagko nga investors nga nagsulod karon sa atong dakbayan nga nag-process usab sa ilang building permit and applications, engineer Osang. Kanang tinuod gid kana nga naa kitay mga daghang nga na-approve na last year. But then naasad tay, I think pinakadako ni siya karon nga akong nakuha sa amuhang records nga ongoing ang process sa building permit. So naatay mga 8 ka condominiums, and then naapod tay hydro, which is kaning sa hydro dito sa Balubal, which, sa patubig ni siya. And then naapod kitay mga coffee shop nga in man ni kaayo karon dili ang kay sa mga batan-on, naapod ni sa atong mga medyo pareha sa atong edad. Ang nakagwapo ani kay drive-thru siya. So naagid siya sir sa somewhere in Oswagan, and then naapod sa Uptown. Kani ato engineer dinhi pag-promote sa brand ha, pero kinahanglan nato nganlan kay ngano daghan kini daghan kini sila customer nga murag fan pud ani nga coffee shop, no. Ano na to? Starbucks. Starbucks. So salamat Starbucks nga drive-thru. So katong mahiligon sa kape sama ni kuan ni Chief of Staff Ma'am Sheila Lumbatan nga dili mahimutang og dili makainom kape sa Starbucks og di Ma'am Kansay. So nanay drive-thru dool pagid sa inyo. Dool di lang taon sa basa ilang balay. Basta kay malabyan ni inig-uli sa ilang balay ang itukuray nga Starbucks diya sa may National Highway sa Kauswagan, no. Rustan Coffee Corporation ang tagiya sa Starbucks, no. So atangan na to na, no, isa na sa mga dagko nga investments labi na sa west side sa atong dakbayan nga grabe sad ang pag-boom, no, sa kaning coffee nga mga industries, no, mga coffee shops, no. Salamat kayo sa dako nga corporation tungod sa ilang kaning nakita nila nga kuan kayo ang economy sa stable kay economy sa dakbayan nga bisan pagdaghan kayo ang mga coffee shops karon, pero once nga magtukod mo click gyapon, no, labi na kay nanay pangalan, no, nanay pangalan niya drive-thru pag yun drive-thru. So katong mahiligon nga mag-inusara nga mga pi sama sa atong city information officer nga mag-drive-thru lang og mga pi dili mangimbitar, no. Pwede na sa ila katong gapangapi nga mag-inusara. Dili pareha sa naandan nga angkor diri nga dili to siya mahimutang og mga pinga siya isa, no, si Doc Ronnie kay sayang kuno iyang kagwapo niya wala siya kauban mga pi, no. So muna, no, ang bag-o ano na pod engineer sa patoy ni Hanlan naapod tay katong GA Hydro sa Balubal, which is magkuan na po ni siya operate na sila, mag-open na sila next week. So kato siya mo-cater po siya dito nga area, usa po na siya sa atong kabaguan. Ang nakagwapo lang karon kay daghan na po kita og mga condominiums. And then na-distribute siya ba, dili lang siya sa upper, naapod siya dinhi sa lower, sa downtown areas, which is kung magdaghan man guni siya nga mga condominium, magdaghan ang atong mga construction, mag-generate ni siya og mga workers. Makatabang gini siya sa ato dayon
dako na po dayon ang income mo ni siya makadako sa atong income sa atong syudad. Then dako gid siya tabang sa ato ang pagsulod sa mga investors kay nagsalig yun sila sa ato ang trabaho diri sa pagsulod nila, ato gid silang ipang cater, which is I think ang Cagayan de Oro sa City of Golden Friendship, then maula gini business friendly pud kaayo ang City of Cagayan de Oro. Then dito sa Balubal, Engineer Osang is na-observe na to last 2 weeks ago, nakasuroy ta, no? Nakalaag ta sa barangay ni Kapitan Kuan Bill Clinton, may tawag ni Kuan ani ni si Baktong. Kapitan Baktong, no? Bill Clinton ang ginatawag ni Mayor Clarix ani sa iya. So daghan man nato na matikdan dito nga mga relocation sites, labi na tong mga sendong victims, no? Katong mga daghan kayo kuan dito, mga relocation sites, no? Daghan kayo to, mga upat na sila dinha ka areas, then daghan kayo mga katong mid-rise, no? Nga building engineer, no? So katong Balubal Heights. Balubal Heights, no? 900 units na siya kakuan. Appeal ba na itong nabito unang overlooking kayo sa Makahalar Bay, no? Balubal part na, no? Balubal na siya. Kuan na siya kanang Lunahan sa Takewood. Sa Ayala man na siya. Ayala. So wala na ikuan engineer problema nga daghan dito mga gagrow nga mga subdivision o relocation sites kay nanapoy tubig, Napoy no? tubig. Kay usually man god ang mga relocation so dili gapuy-an kay walay tubig. So karon tubag pud ni, no, sa kakulangon sa ato ang kaning backlog nato sa housing projects, no, labi na sa housing backlog nga daghan ma-relocate, no, tungod sa mga kalamidad or mga kaning mga informal settlers tubag sa atong gobyerno nga matagag relocation sites nga na tubig kay isa gina sa relocation site nga dili madto kay walay tubig, walay masakyan. So karon naa na ning JE Hydro and Bioenergy Corporation nga mag-supply og level 2, Doc, no? Engineer, no? Level 3. Level 3. Okay, distribution magini. Balay na no? Balay magini. Household. Level 3 nga household nga kaning distribution sa tubig. So aron matubag, no? Aron mga patubag ang mga panginahanglanon usab sa katawhan sa barangay sa Balubal. So congratulations Engineer Osang o si Engineer Joel sa lain nga mga accomplishments. Usab na apoy nakita nato dinhi, no, nga mga condo, daghan kay mga condo towers, no, like sa Easyland Corporation sa barangay Makasandig. Ongoing na ba di siya, Engineer? Nag-adto na sila sa opisina o nag-submit na sila sa ilahang mga documents. So, gahulat lang sila, sir, nga ma-approve sa AMOA, then mag-start na sila. Pero, knowing nga na sila sa AMO, medyo nalang sila ay gamay nga compliance sa mga documents. However, doable gikani siya, kay it's more on technical naman dito na makuha sa ilahang mga drawing nga wala nila na butang dito. Pero sure good mi ani nga ma-approve ni siya, sir. And then by the way, I have to inform everybody nga kani mayong tag na pulo lang, but then naa nag-ubay-ubay nga mga investor nga nag-visit sa office, nangutana sila kung unsay mga requirement o na possible nga magka-problema sila. So we are happy gyud nga kaning ato ang mga investor prior to submission of their building permits application nga gahapit gyud sila sa atoa. And we encourage para kanang medyo dire-diretso ang atong process, labi na karon nga kuani siya kanang naiubang nga sa Manila pa, pero naapod kitay online application. Nagya po online. So less na kaayo ang meet up lugar face to face sa atong mga trabahante o sa atong client. So mas maayog ka na gi-encourage pud namo ang online application. Total na amang pud tay online payment. Okay. Di ba sa una, Engineer Joel o Engineer Osang, kay ang mga plano sa una kay drawingon yun. Yes, no? Manually. Karon kay nanay kaning AutoCAD, ba sakto ba no nga ang mga structure, mga drawing, mga plan kay kuan na, no? Gamit na ang kaning IT na to. Mga computerized nga mga gamit. Sa una ang mga structural nato nga mga designs kinamot compute unsay sa pag-compute sa mga beams, columns. Sugod-sugod nga. Dala pag mitrosan karon kay kato nang digital nga
bangga-bangga na lang. So, lahi na, Sir John, ang atong mga kuan karon, ang atong mga designs karon, kuan na, kanibang computer na, ang gitawag na ito, istaad, no? Diin, pag-design yun sa building, makita nimo nga ang building, og applyan siya, og kaning gitawag na ito, og kining mga earthquake, makita nimo ang building, ang magsaysayaw ang building. O sina, makita siya, inana siya kuan ang atong technology karon, Sir John. So, dili na, lisod sa atong mga engineers, mga architects, sa pag-design sa usa ka structure. So naata na nga mga personahe sa city engineer o sa naata na, Sir John, kay mo may pinakadali nato na nga ma-access, no, kay ug atong kinamuton pa na siya na unsa abtantag pila ka kuan niya. Remember nga ang atong city government daghan kay projects sa gina-implement, so kinahanglan ginato na nga mga technology. Munang gitawag nato AI na, no? Artificial Intelligence, pero i-manage yapon sa tao kay mas bright mga po ng tao kay sa AI. Tao ra gyapon ang Tao ra gyapon, no? So balik ta kay ato sang ihatag sa atong mga radio partners para sa commercial break, no? Naripay gyud ko kay daghan gyud ang nilabay nga mga administrasyon karon pa gyud ko na lipay kay lahi ra gyud sa uban. Magpasalamat ako ni Mayor sa kahit saan tungod lamang sa imo iyang kinaiya pati daanon ang iyang pag-alagad sa gobyerno. Pagdool ko diri kang Mayor kay tungod kay ako'y kuan sa akong anak yang sakit nga epilepsy. Napasalamat ko nga unsay kuan nga na mao din yang programa karon. Kay sa una wala sad ko kabalo. Dagko kay siya katabang sa mga tawo nga nanginahanglan. Si Mayor Clarix, pirmi ko kasangko sa iya nga ngayong pakitabang okay lang pirmi kay si Mayor matindog-anon ang iyang pag-alagad sa katawhan. O dili bakakon sama sa kauban Mayor nga. Maayo pod si Mayor kay nakikatubang gid pod siya sa mga katawhan. So far sa una nga mga mayors wala ko naka-experience sa sama ni ini, pero si Mayor salamat sa iyang programa na na-touch pod ko ba kay nindot ang programa ni Mayor Clarix Oy. Ako si Noemi Rayos, nagpuyo diri sa Lapasan, Bandiri Lapasan Gusa. Dako kay kog pasalamat sa atong mayor diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kay dako gid sag tabang nakakuan ni sayang mga programa sama sa PhilHealth ug sa pagpa-check up ako sa akong apo. Giatagan tag tambal. Dagan gid kang salamat Mayor Clarix Oy. Naot bigyan nato siya malimtan. Siya gyapon natong mayor antod sa mahuman ang iyang termino. Salamat kayo Mayor sa imong mga tabang sa amo. Sugad pa sa bata, nga nagtabang pa sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakay. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy kay yaming giplastar o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni o ma-uniform ang mga sanina o pilang ang alakay. Tagaan niya og mga plano o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Ding Dong Chicken a la carte halal. Nagpasalamat kami ni Mayor Clarix Oy
nga gihatagan ni panahon nga mamaligya mi diri sa Kugon bisan tuod og ibalhin mi. Dako gyapon ang salamat nga iyaming giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pwesto nga among gibalhinan, nag-antos kini pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa kadaan nga pwesto, maayo gid dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mayor, kung gusto higala mga kauban, balik ta sa programa, no? Kay salamat kayo sa break gani sa puntas oras nagsimuaw pa atong baba, no? Salamat kayo sa snack gikan sa ato ang kauban, no? Ni Doc Fred Diliaba, ni Engineer nga Ayan Fuentes og nagka-text pod atong usa ka higala, no? Sir Ben Cyrus Ilioren, no? Salamat kayo sa pagpaminaw ug sa tanan naminaw, no, sa Magnum Radio ug sa mga radio partners, no, Radyo Lampornas ug radyo natin may butag subli sa mga tigpaminaw. So kanina naputol ko atong istorya kang Engineer Osang, no, sa mga investors nga kamulo na og kuha sa mga building permits application para pod nga sugdan og nagsugod na gyud, no, hinahinay pagsugod ang mga dagko nga investors sa atong dakbayan, no, nga kani tubag pod sa kani bitong maayo nga panggobyerno, isa ba ni nga maka-attract og daghan nga investors niya. Ang stability sa dakbayan, no, labi na ang good governance, no, sa pagdumala ni Mayor Clarex kay ang kanimang good governance usa gini galantahon sa mga investors, no, kay tan-aw nila nga atong pag-invest dinhi dugang kaarangan sa dakbayan, dugang kaarangan sa katawan. So makita ang cycle nga naman ang cycle good sa atong economy, no, dili nga isa lang ka side, no? Puros lang investors nya walay tao di gid mo invest nya ug dili pod friendly ang government labi na sa mamunuan, no, sa atong mayor, di gid na pod mo lampos ilang mga programa. So kani pong usa engineer, no, kita nato dinhi sa imong listahan na po'y usa ka 6-story nga commercial building diha sa may Bulwa, no, daghan kay investment, no, gikan sa west side sa atong dakbayan, engineer, no, like kaning usa ka insurance company, no, pwede nimo ni isgutan gamay, engineer. Kaning tinuod na kaning sa Climb somewhere in Bulwa, nagkuha na po ni siya og kanang iyahang building permit sa 6-story commercial building. Kuan po ni siya ha, ipahibalon po nako nga nag-comply na po ni siya sa green building karon. Kaya gisugdan naman po nato pag encourage ang ato ang mga builders nga mag-comply sila at least sa minimum requirements sa green building, which is advantageous man po sa green ila. Building. Oo. Ano say pasabot sa green building, sa green engineer? building, which is about my gosh, nakalimot ako. Kanang environment friendly. Environment friendly siya, then kabalo man gyud nga na atay problema karon sa atong layer, which is maskig sa ato man lang mga panimalay sa ato mga structure, makatabang man ta. So kani siya kung matan-aw nato ang iyahang plano, makita na gyud nato dito ang dagko iyahang mga bintana, and then mga automated na siya, so dali na ang atohang kuan, then light and ventilation makuha na gyud dayon didto nga dili na kaayo nga maglisod ang ato ang mga clients. So muna siya ang kuan sa kanang sa green building. Green building. Amin na green building kay pintalan o green unya. No. Wapo sa color nga green, no? Wapo sa color nga green. I-encourage mo po nato kung makita po nato sa namunuan ang color nga green. Favorite color sa ni Mayor ng green. I-encourage po, makita mo po nato nga nabi tay mga tanong po, mag-introduce po na sila. Then sa diri sa Cagayan de Oro naa na pod tay mga awardees nga green building compliant like si Palco and Pioneer Insurance. So makita nato silang building nga haya gayud siya, then napod sila mga gipang introduce nga mga tanong dito sa ilahang within the building. So muna. So unsa po'y kuan Engineer Joel, no, kaning bali unsay connection sa opisina sa City Engineer's Office o sa Office of the Building Official nga asa man gid ang una nga permit sa OBO or sa City Engineers, or dungan gid mo nga dili pwede nga wala si City Engineer nya wala pod si OBO, unsa may
example ako, investor ko magtukod kog building. Unsa may una nako nga buhaton bali? Una, Sir John, ang City Engineers Office, no, isip usa ka implementing department, no, sa mga infrastructure. Kaning mga atong mga kuan, kining atong mga developer, once nga magsugod sila og develop na sa usa ka usa ka area, no, like aning mga subdivisions, condominiums, ang atong gina-check diha, Sir John, is kaning ilang site development plan. No, ato nang ginatan-aw kaning like aning ilang mga drainages. Asa ni paingon ilang mga drainage? O ato nang gitan-aw usa ni kaning ilang mga boundaries ato nang gitan-aw pud ni. Ato nang gina-check ang ilang mga So dili na siya moadto sa building office o part sa requirements sa building office kanang among site development plan approved by our office. So sa inyo sa amo na siya site development plan agi na sa amo. So ayan na mo part na siya sa requirements sa ilang building permit. So ang kuha na dayon, ang ubo is ang structure mismo. Yes. No, ang structure. Bali sir, ang atong mga practitioner ga prepare siya plano. Ang sa city engineers is more on government and public buildings. So sila nag-prepare sa plano, i-submit din na siya sa city building office. So mag-una sila and then kami dayon ang mag-approve and then balik na po sa sila dayon ang mag-implement. Kaya naaman tayo private, katong private practitioner na to, ihatag sa amo, i-evaluate na mo, dayon ibalik na mo sa private. Pero ang moagi kang engineer momongan is katong more on sa project sa city. So infra projects ato sa city engineering office. Kuan sa Sir John, kuan siya ang mga government projects implemented by city engineers, mga building structures, kita ang prepare sa plans ana. Plans, design, structural, BOM. Tanan nga mga requirements, plano nga gi-require sa building office, kami ang prepare na. So about government project. Kinahanglan gyud nga bisag government project mo comply sa requirements sa ubo. So ato nang klarohon kay kadungog ra bata kaniadto nga na ako na yung mga mga structure sa ato ang project kaniadto nga wala naka-comply daw, no? Anyway, ato nang isgutan pag-abot sa panahon, no? Kay si Mamusak kay makulbaan. No, naarabay listahan si Engineer Joel Diniz sa mga like sa Puerto Public Market, sa Lumbia og Tablon Hospital, no? Ato nang isgutan aron pod nga matagaan tas katin-awan ni Kwan kay basin ang i-blame is ang ubo, i-blame ang City Engineers Office. So aron gid ka doon abay kinsay murag point person nga atong pangutan-on, atong di man inon basolon kundi pangutan-on lang, no, aron to shed light pod sa mga pangutana sa katawhan kay it involves no public fund ang gigamit ana, no, anong wala na human, anong ang structural design may problema, no, kay kuan man na interest man sa publiko kay kwarta na sa katawhan, no, angay pod nga dunay transparensiya og kanang accountability sa atong pagdumala labi na sa buhatan sa ubo og sa atong City Engineers Office. So Engineer Osang, unsa pa may mga napay mga bag-o nga investors din na or mga may nagbisita sa ato nga maghimo pod siya og condo units somewhere in Upper Gusa. So gwapo sad kani siya kay 10-story building and then i-preserve niya ang sa iyang surroundings. So walay mahitabo nga putol sa kahoy, mo siya ang iyang location niya sa atbang ra ni siya sa August Cafe. August. Dito sa Kwan. Sa Kamamanan. Oo lang din siya sa Gusa. So, nag-anha na sila sa opisina, then ang requirements, and naghatag na po sila sa ilahang preliminary nga mga drawing, which is naatay mga correction, and then mobalik lang yun sila kung kompleto na to siya. So, kung nga po siya, kondo? Kondo siya, and then ay kondo commercial building in Barangay 9,
which is be constructed by clients gihapon. So mura ni siya bag-o nga growth area diha. Yeah. Kay di ba kuha na siya karon murag kasagbutan na. Kasagbutan siya, may pero- mangdahan gamay. Oo, pero gwapo gyud kaayo ang design ana siya sir kay gawa sa kondo siya. Pwede pod sila dito nga recreation area. Na park. May park and then ay pool. Required man pod ba? Ay, matana ko ba kay sa subdivisions is required ang mga open spaces like recreation area, di ba? Yes. How about sa condo units, engineer? Napod sila Required ka na kanang may ngana kanang recreational areas? Sa Para ilang- open spaces, ana? Sa ilang kondo sir na naman to dito na sila mga Apil pool. na siya. Apil na. Open space. Open Apil na siya, Apil mga open spaces no ka. May playground, Na. may park. Na. So kanang tag-as o may pool, kanang tag-as kay nga condo units karon na siya. Na sila. Na. So part siya sa requirement engineer or sa man or design gina siya ngayon na Gi-require. required. Oo. Required. Parkod na siya. Napod sila parking ana sir ha. On live top of parking. the paid nga parking, napoy space lang gud nga parking allocated for the entire building. Kaya there are some condo nga nagud sila appeal na sa pagpalit sa unit ang parking. Parking. Pero nagud tay free parking space para ana nga structure. So kinahanglan gyud magtukod sila condominiums nagi Yes, parking equivalent spaces. sa- Okay, Parking spaces. kay basin og huot example na area tukuran nila somewhere na makasande gana kanang gagmay kay nga mga areas niya na magtukod kondo way parkingan na mahurot ginang dalan. Di. Tagaan na to problema si engineer no nito Okay. clarit ana. Part siya sa Kung saan approval, na niya. sir. Part sa approval. So no, klaro na to nga tanan gasunod gyud sa mga polisiya. So sa ato ang mga guidelines kay di man kung bayo-bayo ra ba ng checklist nimo sa requirements ug magkuha ta no permits pero doable no. Doable kasi Daghan lang siya pero doable. makaya ra nila. Nakaligtaan lang tingali sa ilang draftsman. Sige. Unya nakapagiding kuan engineer no San Antonio Kauswagan no usa ka 12-story nga roof deck intalio flats premia. Oo, Kondo gyapon eh. Kondo gyapon ang kagwapo karon sa Intalio sir kay daghan gyud kayo silang ipang-construct na karon, di ba? Naa sila dinhi sa Upper Carmen, napod sila sa Kanituan, napod sila sa Kauswagan. Ang Intalio is developer. Permit sila ganha sa officer. Every time na naa sila makita nga problema, kung dili man sila maka face to face, mag-online gina sila para sure sila nga ma-approve with ang ilahang permit. Pero wala gyud sad sila wala na approve. So tanaw nimo engineer so anong daghan kayo ga-invest nga mga kuan karon, mga condominium buildings? Gwapo man gyud tingali mag-business ta dinhi sa Cagayan de Oro, di ba? Dili lang sa tagkaliking sariling atin, but then we all know nga gawa sa gikinahanglan nato gadaghan na ang mga tao dinhi. Daghan pod siya business friendly sa akong gingon, business friendly ang Cagayan de Oro. So daghan gid mag-ari diri, daghan man gud sadta o kanang mga clients na gayud karon. And then they feel nga safe diri ang Cagayan de Oro. So mao nang mag-business sila and then daghan gyud mo cater or mo tangkilik sa kung unsay ilang i-offer. Mostly kanang mga high-rise nga building is condominiums na, no? Makita na to sa to. Ang usa po siguro aerial view. Ang usa po siguro sir dyan, no? Daghan ang negosyante kay siguro dako ilang pagsalig sa atong gobyerno. Yeah, usa na Usa po na siya. siya sir dyan. Nga kana bang Ano bang tanaw nila nga ang gobyerno, ang si mayor kuan siya, ganang ingon ni usa nga business friendly. Ang kuan ang atong mga departments like sa Ubo, atong natabangan ang atong mga kuan, ang atong mga business sector nga mapadali no. So sayon ang pag-apply nila sa ilang mga documents like ani mga building permits. kay kog investor pod niya kanang bitong na may investor nga murag kana bitong kuan kayo anang di bitaw ganahan kuti-kutihon no. Yeah, pero sir, amo man ga-explain nga nung ingon ana. So, if ang feeling nila nga gikuti sila, among explain and then i-guide na mo sila unsay dapat or unsay kinahanglan nga ma-approve to siya, which is happy pod mi nga ang among mga clients nga medyo naglisod labi nag taas kayo ang atong requirements,
makasabot dayon sila, kaka-approve ya pod. Mao man ang galing nga maingon sila nga dugay. Because ang pag-submit nila as to completeness okay, pero as to correctness sa gi-submit dito na ta medyo mag-differ kay naamang gud tay in-depth nga evaluation sa sulod na sa mga technical. Pero sa amon ang giingon kanang naatay problema sa mga technical requirements, amo silang i-guide nganong gipangayo namo na kay wala na sumpay ang ilahang gipang submit. So eventually gaka-approve ya pod sir. Sige. So kani para na sa inyong duha, unahon na nato kay si Engineer Joel no. Kana bang mga ongoing nga mga projects engineer ma-private man or sa ato sa gobyerno, kuan ba ni siya kana bang pwede ba sila makasugod while ga-parallel po sila trabaho sa ilang documents? Kuan siya Sir Jan, at ato lang gina-evaluate no. Para sa ako nga part, of course naman sila proposal ng mga projects for approval. During sa pre-evaluation Sir Jan, tanaw na to nga walay problema. Pwede na ito na i-parallel Sir Jan. Pwede na i-parallel, walay problema na. While ongoing ang construction, naapod ang gadagan ang papel. Pwede na siya, basta ma-sure lang nimo katong mga documents nga kinahanglan or katong mga requirements no nga compliant sila sa atong minimum requirements. Kay di ba og magtukod tag building yan human na ang papel wala pa pa man po ilang i-secure nga permit aron magamit kana no kanang tawag nato og certificate of occupancy no. So diha na gid ang last nato nga hold nga pananglitan wala nila na comply lang requirements di pud sila matagaan sa kanang certificate of occupancy nga magamit ang mga building. So unsa may grounds na engineer pwede na to na sila nga harangan ilang structure nga di ninyo ni magamit nga commercial space or kani nga project kay wala mo naka-comply. Pwede. Pero critical na siya Sir Jan kay abi nimo unang requirements nato sa agi ko lang sumpay lang sa Engineer Rodriguez. Ang atong building permit is requirement na siya para sa imong construction, building construction. No. So in short, og wala kay building permit, dili ka kasugod sa imong construction. Pero kung ako lugar, kung tan-aw nato nga kuan nga medyo kung sa ako nga part pre-evaluation okay, siguro walay problema. So pwede siya mo proceed. Sa ako pwede siya ipa-proceed nga without the building permit. Pero rest assured, i-monitor nimo na during sa ilang construction. Construction. Kaya na may sa RA no, na may resident engineer monitor permi sa mga projects. Sa ila sa nasa ilang building sa private and then sa public. Critical siya Sir Jan kay daw bi og approve ang iyang building permit, then during sa iyang construction wala nimo gi-monitor, giusab niya ang iyang plano. Na remember nga dili ka mo comply sa imong approved building permit, dili po ka matagaan sa imong occupancy permit. So i-comply gini mo ang imong unsay na approve sa imong building permit. Kay og naay mga revision sa plan, ipa-approve na sad to. Ipa-approve sa imong revisions. So muna nga kaya hindi mo ma-approve niya na wala yung building. Mao. So lisod ayo, lisod. Til gigas building nimo diha og bikas kasi imong building. Og dili ma-approve nga naay revision. So kinahanglan kaning duha ka opisina kuan gini, di gini pwede magbulag. Nga naagid siya na labi na sa infra projects nato sa nga gi-implement sa city og sa imo pod engineer o sang sa mga private sectors nga gatukod sa ilang mga buildings. So far kaning mga investors nato wala ba sila mga inanakit o reklamo sa karon nga administrasyon? So far wala man gid sad sir kay pasalamat gali mi nga sa gingunan nako before sila mag-construct or before sila mag-submit ga-visit sila sa opisina. And yes, naay mga investor nga nagsugod na nga ongoing pa ilang permit pero ang kagwapo lang ani kay gi-secure gyud nila daan nga katubitang gitawag nato nga line and grade requirements na comply gyud nila same as sa mga parking. So ila man ko ng risgo sir kung sila Sir Jan. Risgo na nila kung mag-start sila. Kay if sa gingon ng engineer momongan na ay diferensya iyang building nya di ginamo ma-approve. Risgo niya kung ato bang ipa-correct din nato siya. So some of our investors sa upper na agi medyo nakakat gid sa iyang building. Pero kuan siya sir nakasabot man siya nga kay nagsugod siya and then dili gud ma-approve kay kuan man naka-violate man siya sa atong National Building Code. Sige.
So kana pod no sa implementation sa project, Engineer Joel, is part na no nganong nakadawat ta sa aning Seal of Good Financial Housekeeping passer ang dakbayan kay ngano gikan magud ni no, gikan gid sa revenue collection hangtod sa Pag-implement sa pag-disburse sa tanan kwarta sa gobyerno is nakita sa DILG no through COA, kay ang mo-audit ani sang COA man, nakita nila nga ang dakbayan sa Cagayan de Oro is compliant og nakadawat kita sa recognition no gikan gid sa DILG kaning sa mga highly urbanized city ang 2024 Seal of Good Financial Housekeeping kani magpamatuod no na ang dakbayan sa Cagayan de Oro is stable, dili mismanage, labi na sa financial nga aspect. Kay mo man gid no ang kwarta sa gobyerno, ang kwarta sa katawan kinahanglan maayo ang pag-disclose no kaning gitawag nato full disclosure policy nga alignment sa mga financial administration standards as well as compliance with the rules and regulations of set forth by COA or Commission Audit no. So kita sa dakbayan sa Cagayan de Oro conferred no ang recognition sa 5 ka mga probinsya, 2 ka highly urbanized cities, 7 ka component cities. Apil na ang sa highly urbanized city is ang dakbayan sa Cagayan de Oro no. Gipagawas kini nga report or kuan sa DILG adtong February 28 no. Kani manggong ang formerly ang Seal of Good Housekeeping kuan ni siya component ni siya sa Seal of Good Local Governance. Actually dinhi nagsugod ang SGLG award, dinhi nagsugod mo gini una aya ning SGLG after 2016 I think ang una na mga kuan award gikan sa DILG is kaning mang gitawag nato Good Financial Housekeeping. Hangtod nahimo din siyang component aron dayon nga maka-receive ta aning Seal of Good Local Governance nga first time no sa 74 years old ng dakbayan, and then nag-start ang SGLG award is from 2016 I think to 2016 niya first time last year nakadawat ang dakbayan sa Cagayan de Oro og recognition katong Seal of Good Local Governance no. Bugat kayo ni kay kani magpamatuod sad nga ang kanang mga fake news, mga banat sa labi na taliabot ang politika nga dili mismanage ang dakbayan, especially sa financial nga aspect. Kay dili nato ni madawat ang Seal of Good Financial Housekeeping nga recognition ug wala kita naka-comply sa mga regulations nga gisitar sa ato ang COA no o Commission on Audit. So congratulations dakbayan sa Cagayan de Oro nga nasakmit nato ang Seal of Good Financial Housekeeping sa highly urbanized city nga kategory sa tibok Pilipinas, labi na dinhi sa ato sa Mindanao. So congratulations gikan kang Mayor Clarix Oy ug sa tanang katawhan nato sa dakbayan nga dili ni kang mayor nga award, dili ni sa LGU kundi dili sa tanang katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro no. Munang giingon gid ni Mayor kauban ang katawhan no. Sa kadaugan og kalampusan kauban ang katawhan no. Dili pwede nga mabiyaan ang katawhan, kauban gid permanente. So nanapod tay lain nga commercial break no kay last na daw nga commercial break ato sang ihatag sa atong pikas na pod nga lawak. Salamat o balik ta unya taud-taud.
balik ta sa inyong alagad Mayor Clarix Uy nga programa, no? Matag Biyernes sa buntag alas 10 media hangtod alas 11 media sa buntag, no? Atong kauban gyapon si Engineer Rosana Osang Rodriguez, no? RR de gyapon siya, RR, no? Si Engineer RR sa atong Office of the Building Official o si Engineer Joel Momongan, no? Atong balikan, no? Daga naman to na mention naman ang last kaning kuan sa Manresa. Kaniadto kaning Manresa, nag-eskwela pa ko sa Xavier Grade School. Muna among camping area, no? Diya mi dadon sa mga Jesuit priest nato sa una nga nagdumala sa Xavier Grade School nga camping site ni, pero karon mulabay ta din ha, murag nawala na tong mangga og katong mahogani na didto na mo gikulit among ngalan. Inig camping nato sa elementary, kaning kabugoy lagi sa mga bata. Among kulitan og ngalan namo ang kanang mahogani og kuan. Daghan kay nang kahoy diya sa kuan, no, gani gi-preserve karon, no, ang pipila ka mga kuan aron pud pag-develop aning gitawag nato og Manresa Town, no, diya sa may Upper Balulang. So pwede din mo ni mahisgutan gamay Engineer Osang. Okay, Sir John, makita maginato karon kung mulabay ta Padilog SM sa left side, nagi movement sa Manresa area. So, murag prepare ta experience sir kaysa ang amo ang mga first day sa survey dito gid sa Manresa na hitabo. Og lami gid ang mga bayabas dito. Og magkulit-kulit na po na. Anyway, nakita tulo karon ka building permit nga ilang gi-applyan. One Manresa Place Tower 1, 2 and 3. Wherein ang Tower 1 and 3 19 story and then ang 2 26 stories. Mga commercial kuan siya, condo gid siya. Condo yapon. And then naapod sila gipang prepare pa sa ilahang mga commercial buildings dito, pero kanis sa pagkakaroon ang nauna, which is kamulo pa sila og comply sa ilahang mga technical requirements kay naay mga kakulangon kay dili naman ang ubo karon ang mag-evaluate. Simultaneous din siya ubo, city planning, ang Bureau of Fire Protection. So kanang tulo ka opisina nga mag-evaluate. Pero kuan gini siya, positive nga ma-approve kay gamay naman lagi kulang dito sa ECC ang gipangayo, which is kaya man na nila nga makuha. So nindot kay area engineer ba kay overlooking, and then bisag dili man kani habog ning Balulang pero sa ngalan naka-elevate siya, nindot kay area gyud, no? Na pila na ka hectares engineer? Mga 30? More tingali na siya, sir. Sorry ha. 30? Hindi kay ko kuan. So, kasugod na, no? Klaro naman kayo, no? Gani, nakakita na ta nga murag nagbutang na sila mga foundation, no? Yeah, nasugod na. So, sa dili madugay, no? Mga pila ka tuig karon or even mga 1 year siguro, makita na gid nato nang dako na kay na taas na sila. Movement niya. Kailang projection nga naa na gid sila dako nga accomplishment sa 5 years nila nga kuan. Dako na gid na siya. Pero dili ni mahuman og 5 years engineer, no? Dili mahuman. Kuan man siya, inanay man siya, pero at least sa karon naa na tay tulo ka tower. And then naapag mo sunod nila nga mga amenities nga ilahang ipasa sa atong opisina. Di may butang pud ang Xavier eskwelahan. Diha gyapon, sir. Butang to sa Xavier, no. Kato. Kato mo eh. So kuan din ni mix gid ni, mix use. Kanang commercial space, condo units, unya eskwelahan, hotel. So nindot kay nga development yun, no, sa atong dakbayan. So paboto na to, no, mga anyway, tulo ka tuig, gwapo na kay na din ha. Gwapo na din siya, sir. Gwapo na po ng traffic din. Pero ongoing man, no, ang kaning road widening, no, nakita man nato, no. Gani sa Carmen katong initiative ni Cupcake, no, Kapitan Kikang nga naay road opening, no, ubusan ng Price Plaza engineer. Ato na nga project engineer. Di na siya kuan kana makita nimo karon sa Daplin kuan sa DPWS na siya, pero ang ato ana naog tanto subos mo gawas dito sa kining Sayas. So road opening na siya. Atong giabrihan na siya para musaka dito sa taas sa may Price Plaza, fronting Price Plaza. Mga usa sa siya kanang 2 lanes nga dala? 2 lanes lang, 8 meters width lang atong gihimo diha na tungod sa area, no, nga medyo picky siya.
So 2 lanes, 8 meters I think it's enough already for a two-way lane. Nanay murag bypass Bypass nga road, road niya. bypass road as Nga dili mabukog dia ubos ana bitaw agi din sa flyover. Nanay diversion. Nanay diversion. So sige. So atong isgutan balik atong GDP kay dako kay ning factor sa ato ang syudad nganong nakabuot tani no ang atong kita sa gipagawas nga special report no sa PSA atong miaging bulan no atong February 28 din ang special release sa PSA naghatag og kuan nato no kadungganan sa dakbayan no tungod sa atong GDP no atong hisgutan kini tungod nagbunga kining recognition nato no isip second ta sa GDP sa tibok Mindanao tungod ni sa pagkugi sa katawan na ang kanipong pagpaningkamot no sa katawan kay part man no itandi nato sa niaging mga tuig ang per capita sa atong dakbayan no labi na sa kani bitaw ang kuan sa tao kay apil mo ni sa formula no ang income sa tao nga gikan sa atong milabay nga mga katuigan ang per capita no nga mikabat sa 358 million sa tuig 2023 no nisaka ni siya nga nahimo na dentang second sa tibuok Mindanao, second to Davao tungod ang atong mga silingan usab nga mga syudad di man ni contribution man ni sa tanan no dili ni kuan apil ang uban mga silingan nato pero second ta sa Davao tungod po di sa pagpaningkamot gyud sa katawhan kay ang na-contribute nato is 7.7% no o kuan 2.76 billion ang kinatibuk ang GDP sa Mindanao no nagpabiling pinakadako ang ekonomiya gihapon sa Davao second dayon ta and then tungod di no ang gibalik-balik gid ni Mayor Clarex tungod sa kakugi sa katawan matud pa ni Mayor nga isa sa rason nganong paborito sa mga investors ang pagdala sa ilang puhunan dinhi sa atong syudad so agig balos pod ingon ni Mayor Clarex nga suklian nato kining kakugi sa katawan pinaagi sa maayo nga panggobyerno og serbisyo sa katawhan no nga iyahagid ang iyang saad sa 2022 sa diyang siya nagpapili is ipaduol ang gobyerno sa katawhan og ang katawhan duol sa gobyerno so nabati sa katawhan unya mibunga sad no kay ang pagpaningkamot ni Mayor pagpaningkamot sa katawhan obviously nakita gyud no nga na-feel sa tao nga naay gobyerno og nakita gyud ang mga services nga gi-deliver gyud mga basic services o mga social services nga gipadangat sa katawhan no kay part na siya sa kanibang kakugi sa tao no kay dili man mahimong di na to ni makabot no honestly di na to ni makabot kung ang walay partisipasyon sa katawhan matud pa ni Mayor Clarex no nga bunga sa pagpaningkamot sa gobyerno sa lokal o sa mga katawhan muna sad nga ibalik niya ang mga batakang serbisyo ngadto sa katawhan moy matud pa ni Mayor Clarex no sa paggawas aning release special release sa PSA nato so salamat kayo sa katawan sa dakbayan nga tungod sa inyong tagsatag sa kapaningkamot ato na sang nakabot kining second no rank sa pinaka highest level sa GDP no sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. So kaning kuan na pud engineer no update sa taning uban nato ka mga awards kay adtong niaging kuan no na kwanta sa good financial housekeeping. So wala na to ng mismanagement kay istoryero na kani factual gini nagi papel nagi papel. Unya ang ko man gyud di man na mulantaw og verbal lang no niagi gina no sa tunggingon ganina gikan sa revenue collection hangtod sa disbursement na gi-audit gina sa COA dili ni tumo-tumo nga mga dokumento sa nga ilang gitan-aw. So ang human no naka-award ta naa na pod tong katong niaging tuig diin ang dakbayan sa Cagayan de Oro nahimo tang top 6 sa most competitive highly urbanized city og daghan to nga mga awards ang nakabuot sa tong dakbayan labi na ning ang katong top 1 ta sa resiliency, top 6 sa innovation, top 7 sa infrastructure,
top 7 sa government efficiency, top 7 sa most improved highly urbanized city, ug top 9 sa economic dynamism. So motong ang gibasihan sa municipalities competitive index no last year kining ranking. So isumpay-sumpay na to, kini is a kanabang this achievements kaning mga kwan is it will speak for itself no. Amo nay motubag sa mga kaning issue nga batok sa administrasyon ni Mayor nga mismanage kuno no. Tama lang gina sa kaning verbal nga mga pagsaway pero makita tungod aning mga awards o recognition no sa pagpaningkamot ni Mayor og sa katawhan kay gusto ni Mayor kauban kanunay gyud ang katawhan. So update mo ta no kaning kay na-mention sa mga igsuon na to sa media, Engineer Joel nga unsa nay update sa katong reblocking project nato diya sa may Makapagal Road no og kumusta nagpadayon naman siguro no labyan na to hapit na kay mahuman. So dyan, dili man kita gaundang no og tutok aning ato mga ongoing projects kay asayod man kita nga kuan nga ug naay mga kuan naay mga inconvenience no sa atong kadalanan tanan man ta apektado niini. So kita wala nagundang pagmonitor pag mando sa mga contractors ug naay mga delays. Pero bahin aning kuan Sir Jan kining atong Makapagal Drive hopefully tomorrow makabuhos ani sila aron matibawas na ginitanan ang last na nga buhos last na siya nga buhos Sir Jan. So hopefully ugma doyugan lang ta sa maayong panahon karong adlaw ugma ang kontraktor makabuhos na para mahuman na ni siya Sir Jan. Kay isa sa factor nga makadili sa project is kani maging ulan. Kani ulan. Labi ng preparation sa dalan no. Okay. Usually ang kontraktor gabuhos gabi man hapon paingon sa gabi kay mao man bugnaw man ang panahon. So mao sayon sa may convenience sa kontraktor ang effect pod sa atong traffic dagan sa traffic. Ang effect pod sa atong concrete nga curing dako pod ikatabang ng bugnaw nga temperatura Sir Jan. So hopefully tomorrow mahuman na siya mabuhusan or maybe basta tomorrow may schedule sa buhos sa kontraktor. Mahuman na pod ang mga fake news. Inighuman na mahuman na pod fake news. Tingali ang fake news Okay, atong klaro no na gipagawas na sad na lain ra ba kay i-paid ba kana bitong i-boost maulagi manang binuang ba kay kabalo na nga murag fake siya i-boost dahil so sa ato pa na nagpaluyo kay nganong kinsa may mobayad dili patas mo gud na inana Sir Jan dili patas para sa atoa kay kinsa koy gusto aning inconvenience but tingali ka nag-ingon nimo nga mawala ng fake news human anang buhos matinood na siguro Sir Jan. Mahuman na gid na mahuman na gid na no anyway kuha naman lang, gamay na mga kaayo. Gamay na lang. Gamay na lang itong Sir Jan. Isa ka block diya nga. Gamay na lang. Gani, nilabay ta last 2 days ago, gi-prepare naman no, para buhos. So, at least, mahuman na diya. Kay wa man po na gi-reblock o wala na nadaot. Kay, narabay, ingon po nila. Giguba ko nung gwapo nga dala. Actually, gikan ko diya, engineer sa una, espalto pa na. Espalto, no? Kay, eskwela ta diya sa high school sa una, Xavier. And then, espalto pa na, mura magdili, maguto siya ready nga dalan, pag simento nga, ingon na ang development sa uptown area. So, moto nga, lagi portion nga, medyo nadaot na kay, ang kato nga standard sa dalan, dili siya, parehas karon nga, baga na kayo. Mo na nag-reblock ta karon Sir Jan, kay, kung atong na-notice na siya, no, ang atong mga kadalanan, labradores kanituan, pagatpat, makita nimo sa mga interior roads na to, kuan gyud siya nagliki tanan nagliki it's because ang atong implementation before is nipis ra man gid kayo nipis karon gihangyo man ni Mayor nga bagaan ninyo ang inyong simento kay aron dili mausi ang atong kwarta kanang sa Makapagal Drive engineer unsa na siya kabaga kuan na siya Sir Jan before 8 man na kuan man na siya 0.2 man na ang sa kuan 0.2 cm man na 0.2 meters ang kabaga atong old. Ang bago karon is 0.3 na. Baga standard mo naman siya pang highway na gina. Kuan sa inches mga 12 inches kana? 12 inches. 12 inches. So pang highway na gina siya Sir Jan.
Uy, murag almost times 2 ka bag-on sa niagi. So bahala pag agian ang mixer, agian nagdagko nga dili na siya. di na mangliki. Pero taas man atong i-reblock kay murag daan man ang uban. Kuan siya Sir Jan, naay sumpay ana ang DPWH atong paingon sa ubos kay ang ato dia is 236 meters naman ang ato. 320 I think. Taas pa man na siya. So madugangan nato na siya puhon sa sunod nato nga kuan, sunod nga budget para makumpleto na no kay makita nimo na diha nagliki na gyud ang mga dalan diha. Lagi kay ang development sa uptown is ang dalan dili prepared para sa development sa uptown. Okay. Sa gingon na kusunahan lagi kaniadto mga 2000 early 2000 espalto pa na. Ang gagi pod sa unang panahon siguro 5 tulo taga-kalaanan lang. Karon makita nimo bumper to bumper lang gagi. Umuna nga daghang sad ni reklamo no nga gani gibalhin na ganing airport. Before appeal pa ang mga wadto sa airport mo gamit diha kadalan. Pati gikan sa mga Lanao areas, Zamboanga areas diha man moagi sa Lumbia. So karon to na mas lagindingan pero lahi na po ang development diha no. Mostly mga dagko kay mga dump truck mixer moagi. So dili prepared katong kaniadto dalan no kay mabuak maginda. So karon muna nga barangay ro sa una Sir Jan. Barangay ro. Barangay. Mga kuan lang 4-wheel drive o mga 4 wheels lang ang sakyanan dili ready for dump trucks o mga dagko nga load. So kuan engineer, appeal ning kuan. Di na mention naman nimo tong pagatpat no kaning dalan dinha. So kumusta po ang update diha? Natay mga ongoing nga projects karon diha no kamulom gani gyapon tag trabaho diha si Jan kanituan kanituan pagatpat bangin silang barangay hall. Ongoing ta karon diha hopefully kanang atong project karon mulaos man sa kuan from junction diri sa Bulwa nang makita mo kanang diversion road paingon po sa Upol natay mga siguro mga 600 meters yang musaylo na dito sa eskwelahan sa kanituan. Dayon naputay sa pagatpat nga kuan gyapon then sundan na pud na natay mga 2025 ana budget Sir Jan nga paingon na gina sa pagatpat nga road concrete. Sige. So kanang kuan engineer kanang diha mo gyapon na gibaga na gyapon na siya diha. Kay agian ra ba na siya sa kanang mga dagko sa mga quarry. Dili man pud ato na ikuan kay part man na sa development no kanang mga quarry operations kay unsa man po isimento sa dalan i-construct walay kanang kuan na tong bato materials and gravel. Importante siya. Diha man gikan sa may Bikingon, San Simon, Pagatpat. So at least makuan gina siya pod nga areas. Okay, sa una kanang kanituan pagatpat kapila rin nagsiminto diha siguro kaduha katulo na hugno lang yapon so sayang kayo Sir Jan no may gani kay si Mayor bisag dili engineer si Mayor pero nakasabot siya sa sitwasyon sa dalan diha nga kinahanglan gid nato i-upgrade ang atong i-upgrade ang atong thickness sa atong simento kana nga area diha. Sige. So paabot lang ta no kay gatrabaho man no nakita man to gatrabaho kay ato nang kanang misinformation nga sagbot ko ni Nobo sa project. So ato nang kwat. So apil isgutan to ng engineer no. Isa na lang kaning sa may Makanhan nga Mega Health Center. Tagi daw may gamay lang nga briefer nganong igno nila gisagbot kuno na. Pero ongoing magyapuntaan na Sir Jan ang contract ana ongoing pamanta naalagi paabot na to nga ang steel structure mo guna siya. Steel structure. So taud-taud pa ang tagdugay mo guning steel na to ga orderon sa contractor. No, from other countries man niya ga orderon. So medyo na-delay lang gid siya Sir Jan but rest assured nga mahuman gid na siya within the unsa na siya engineer? Dugay ra po tingali nako sa katuig sa siguro DOH nga fund. City fund na siya. City fund. Pero Mega Health Center siya. Mega Health Center. I thought nga dili kuan ni siya kanang part sa national government katong Mega Health Center. Dulay kuan Sir Jan katong katong sa DOS mo tong Super Health Center. Super Health Center kaning Mega Health Center sa gihatag mo sa Super Health Center kaning 10 million ra mo gutong ilaha. No, so one story ra ang ilang center, health center. No, si Mayor dili kayo kuan si Mayor aning one story kay considering ang atong area gamay kayo. Sayang si Mayor nga mingon ito story na to na 3 story kay sayang kayo atong area nga
nya one story ray atong himuon nga building. So himuon ta ning 2 story. Himuon ta ning muna nahimo na siyang mega health center sir dyan kay gusto ni mayor nga i-maximize ang area. Okay. Gamay ang space, ipataas. Ipataas na to, pataas ta. Nya, kuan naman ko dino, usually sa mga bagong nga buildings kay metal na ang gamit ng mga I-beams, mga I-beams naman ang mga columns na. Columns kay una, mas dali siya trabahoon. Sayo na siya. Sayo na siya trabahoon. Dali mahuman. Ito na may curing wala na. Ang salog naman inigbuhos more na ito i-cure. Pero rest assured, mahuman na siya, wala man na siya biyahe sa contractor, but medyo nadilila ang mga materials kay gi-order man sa gawas. Pero Sir Jan, mahuman na siya Sir Jan. Mahuman yan. Humanon gina kay kompleto man nag-budget Sir Jan. Di wala man complete. Worth engineer? I think mag 69 million man siguro. 69 million, no? Gikan na sa city fund na to. Sa 20% gihapon. Mag 20% na siya Sir. 20% development fund. Wala ko na sa 20%. And then last year siya 2024 naman nagsugdan. 24 na. And then ongoing construction. So nalay gihulat nga materials lagi paabot na sir. Kani muhatag man pud engineer ba update ang contractor nganong wala pa na trabaho or napa sila kakulangon, no? Mag-update man sila kay namoy contract duration ani nga within that period calendar of days mahuman ni sila ani. So kung madili ni siya kung unsay rason, valid ba ang rason, that's why maghimo tag time extension. Applyan nga pala, extension. Approve by kuan siya, approve by the city mayor ang iyang mga kuan ani. Kung dili ni siya nga amo-amo lang no. So inana lang ang kuan ana mechanism kung naay problema, isuspend nato. Kinahanglan delay is because ani nga reason atong tagaan og time extension. Sige. So, salamat sa pagkuan engineer, no? Paghatag katin-awan sa motorista, labi nang muagi diya sa may Makapagal Drive nga hapit na matibawas o maayo ang duyugan sa maayong panahon, at least may mahumanan na siya niya. Pag mabusan unya or pila pa din siya days. Tagaan na tong 7 days nga clearing period Sir Jan, then atong clearing istingan nato no. Istingan pa natong strength sa iyang concrete ug pasar na siya sa strength within 7 days. Pwede na to na siya pagiyan. Dali ara rin no. Kaniyan to mga 15 days ang curing unya. Naapay allowance nga aron isa ka bulan. 28 days kid ang normal nga curing kung dili ta magamit og curing compound. So maabot gina sa normal nga curing is 28 calendar days. Isa ka bulan lagi. Sa bulan nga curing. So karon may mga admixture gibutang nato isagol sa simento. So that's why na sayo siya mo gahi. Lagi nakita ko ng liquid nga mura bitaw kanang gitunaw nga arnibal. Ibubo ni mo sa simento sa mixer pag kanang masa. Bisan pag 5 minutes tumba ng simento. Kulba ayo ang technology ron mo na nga mas napadali pag ayo no, with the help of the new technology karon na kinahanglan i-apply po dato kay kinahanglan mo nang additional cost tuod pero makasiguro man ta nga mas mapadali o mas papalig-on pa ang mga projects labi na sa gobyerno nga kinahanglan gyud nga maayuhon kay galantaw ang katawhan niya. Gamit sad kaayo. Tiro na Sir Jan. So congratulations no sa mga kababayan nato nga nag-celebrate kanina. Itambungan ni Vice Mayor Bebot ni Ma'am Sheila Lumbatan ang atong Women's Month no, opening salvo sa month-long gyapon nga celebration no. Gidalit ni Mayor Clarix Uy sa atong kababayan sa pag-celebrate sa Women's Month karon nga bulan no, International Women's Month. Karon nakita nato dinhi sa atong birokrasiya sa atong City Hall nga daghan kay ta mostly sa department managers is mga babae no, like ni Engineer Rosana nganong Women's Day month lagi mo nang katingad-an kay nganong Women's Month naibaw si babae ra gid gyapon sir nya walay pang lalaki gadawgon man yung putas tong usawa gyapon sa Sir Jan ingon sila nga God gender and development equality. Pero murag di na og lamang naman sila ron. Lagi nun sa naman yun. Half day? Sila half day. Ang babae? Ito na lagi. Abanto ba si Engineer Rosana ganina ingon siya na mula ka sa sagot. Half day sa day ang babae ron. So grabe sa local lang na or
local. Tungod sa naatay memorandum, no? Sa grabe ang pagtagad gid ni Mayor Clarex, no? Alang sa kababayenan sa mga tanang empleyado nga babae. Apil ang job order. Yes. Tanang babae o katong gusto magbinabay karong adlaw, wala ko ilabot. Di mag-apply pa. Dili, mag-apply pa. No, kay tungod aning gender inequality nato, no, sa GAD labi na atong focal person Ma'am Sheila Lumbatan, no, Vice Mayor Bebot, nag-celebrate giuna ang Santos nga misa, nag-motorcade, na short program sa Gaston Park. Niya opening lang ni, no, tambungan daghan kay nambong, no. Mga babae niya, unfair kayo. Kaya pare, lalaki man. Dili mo maka-celebrate mga babae o ang kuan. No, Ma'am Sheila Lumbatan, no. Nakita na to, ang Bureau of Fire gani ha. Pila ka buk babae din ha. Daghang kay babae gyud, no. So nagpakita nga gi-empower karon ni Mayor Clarex ang local government unit, no, ang mga kababayen nato, no. Kinahanglan nga equal ang pagtagad sa babae ug lalaki, pero dili ta mo sugot Engineer Joel kay murag lupigan ta mga lalaki na Sir Jan, maghimo ta solusyon. Kaning dapat patas. Patas yun. Kay kung man gender equality man ngano man nga pabor kay sila, half day sila. Nya sa bilin lugar ta. Pulihan taning mga babae din sa city, no? So atong i-announce nga dunay memorandum nga half day ra ang mga empleyado sa gobyerno nga babae. Way labot ng magbinabay. Babae ra gyud nga pure nga babae. No? Pure nga babae. Half day sila karon. So bantog ra lagi nga ingon si Engineer Caruso ba ni magalas 12 kay mangulit na ni. So dinhi natapos atong programa, no, ato sa mga tagaan sa panahon atong mga bisita. Atong tagaan atong mga bisita sa ilang parting statement, no. Engineer Osang Rosana Rodriguez. Okay, nagpasalamat gid ako sa atong Halandon Mayor nga kitagaan sa taghigayon. Yes, babae ko. Kitagaan sa kunyag chance nga to prove nga pwede gihapon ta nga makatrabaho sa trabaho sa mga lalaki. Do we encourage nga superior gud ang lalaki pero maka-balance, maka-equal pud ang babae when it comes to work and others. So, salamat po sa paghatag sa amo og half day, sir. Ma'am Sheila and Vice, half day ang mga babae karon sa City Hall pero ang atong operasyon sa atong opisina nagpabilin gihapon. So wala nag-ingon nga dili na mo maglukat og permit o na mo ipang follow up adto gihapon mo sa opisina. And then we encourage yun nato nga maglukat kita og permits para ber kita mag-construct sa atong mga structure para malikayan nato nang magka-problema kita kung ang atong building kinahanglan nato ipasibog. And then magpasalamat gid ako nga ang uban nga wala nag-permit sa una karon nag-permit na gid siya. Maura ka na. Enjoy your day. Salamat kayo. Enjoy your day gyud kay half day mong day. Engineer Rosana Osang Rodriguez sa atong Office of the Building Official, no. Congratulations po sa mga kalampusan sa inyong opisina og padayon nga nakig-uban sa pagpangalagad ni Mayor Clarex Oy, Engineer Osang Rodriguez, no. Engineer Joel? Mayor, alkansi makita ni Mayor. Half day po sa Lunes, Mayor, request po mi mga lalaki. Hello, Mayor. Bitaw, puritiaw, good morning. Mga katauhan sa Cagayan de Oro, no, ang City Engineer's Office, nakatagay pang implement ng mga projects nga nakahatag inconvenience sa inyong pagbiyahe, mga gamay nga dispensa, gamay lang kay kani nga mga inconvenience temporary naman kini ang among opisina wala nagpabaya niini ato kaning paningkamutan, mamonitor with the help of gani kaning mga traffic enforcers nato sa RTA, nagpatabang langit ka para ug naay gamay nga mga kuan, dali ra nato makuan, dili makadisturbo sa atong pagbiyahe. So gamay-gamay lang gid nga mga kuan, gamay lang nga mga panahon kay sa giingon ko na temporary raman kani nga mga inconvenience. So daghang salamat ug maayong udto kanatong tanan. Salamat kayo Engineer Joel o Engineer Rosana, no, sa inyong panahon nga naghatag og mga katinawan, naghatag pod og mga information gikan sa City Hall, gikan sa opisina sa OBO, gikan sa opisina sa City Engineer's Office o kanina lamang ang inyong kauban matag Biyernes, no, temporaryo atong paglingkod.
sa naandan nga host aning programa Dr. Ronnie Waniwan og ni Mayor Clarix Oy. Kaning programa matag Biyernes no, ato ning sundon kanunay aron paghatag usab sa mga ulahing kalambuan labi na sa mga updates sa mga programa, proyekto sa atong City Hall labi na ni Mayor Clarix Oy. Kanina lamang si John Gilmore, John Boy Actob, inyong alagad Mayor Clarix Oy nga nagpaduol sa gobyerno sa katawhan og ang katawhan duol sa gobyerno. Dakbayan sa Cagayan de Oro. Happy weekend and happy Women's Month kanatong tanan. Maayong udto.